Magandang umaga sa inyo lahat. Morning. May absent ba? Mainit ang usapin ngayon pagdating sa corruption sa flood control lalo na or lalo na sa infrastructure. Actually, nababanggit nga ang Tagaytay ngayon dahil daw merong kakompetensya ang Bacoor na tulay. Yung tulay na parang sawa na medyo lumiit, mas lumaki na. So may kalaban na ang Bacoor Great Wall of Bacoor. So sabi nung nakaraang araw, linggo yata, anibersaryo ng JIL, Jesus is Lord. So si Senator Joel po ang naging preacher nila. At alam natin si Senator Joel ay involved na naman, hindi ngayon lang, kundi na naman sa corruption. Nababanggit ang kanyang pangalan kasama ng ibang senador. So sa anniversary ng JIL, nabanggit niya na naman yung salitang, "The truth will set you free." So madalas nagagamit yan sa maling konteksto dahil ang ibig sabihin ng truth, it is not a fact. At hindi rin yan opposite ng error when it comes to truth. Ang truth ay, ibig sabihin niyan, si Jesus Christ. So, ang patalakayin natin ngayon, yung famous na John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Lalagay natin sa tamang konteksto. Kasi ang ibig sabihin ng truth diyan, si Jesus Christ. Siya yung fulfillment of all promises and prophecies sa Old Testament. So nagbigay nga ng pagdating sa promises and prophecies, yung probability pagdating sa New Testament, kaya sinasabi nila sa Acts na Jesus is the Christ. Jesus is the Christ. Kasi walang tinutuko yung promises na yun kung sino particular. Yung mga prophecies, walang tinutuko yun. Almost 600, pag kinumbine mo ang promises and prophecies, kung sino yung tinutukoy na yon. Kaya pagdating sa sa Acts, sinasabi na nila si Jesus ang Christ na pinapromise para sa salvation ng sangkatauhan, ng sanlibutan dahil sa puot ng Diyos sa isang makasalanan. So, ang truth dun ay fulfillment of all the promises and prophecies. So, it is Jesus Christ per se. So sa ating series ng pag-aaral, Truth Matters, kung bakit mahalaga ang katotohanan. So pinag-aaralan natin Truth Matter, it means it is the pursuit of uncompromising fundamentals and essentials of truth on Christian living. Parang may kanta, love is all that matters. Pero sa atin sa Christians, truth matters. Yan ang mahalaga. Kasi marami tayong pag-aaralan nakaraan kung bakit hindi natin pwedeng i-compromise, i-bargain ang katotohanan pagdating sa iba't ibang klaseng usapin, lalo na sa prinsipyo ng ating buhay bilang Kristiyano. Kaya pag-aaralan natin ngayon, ano nga ba yung sinasabi ni Jesus Christ in John 14:6? At bakit sa kabila ng malapit niya ng kamatayan, ito yung binabanggit niya sa kanyang mga tagasunod. Muli niya, inimbitahan ko yung tumayo at muli natin basahin sa aklat ng Gospel of John. Chapter 14, verses 1 to 7. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe in also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself,
that there I am, you may be also, and you know the way to where I am going. Thomas said to him, Lord, you do not know where are you going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father also. From now on, you do not know him and have seen him. From now on, you do know him and have seen him. Tayo po manalangin. Pakilang Ama, patuloy po kami nagpapasalamat sa mga bagay na aming tinatangkilik mula sa inyo. Kayo na aming Ama na kinikilala namin na mayakda ng lahat ng may buhay. Lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, sa iyo niya lahat nagmula. Kaya lubos kami nagpapasalamat maging sa aming kalakasan at aming taglay sa ngayon. At lahat ng mga provisions na aming natanggap mula sa inyo. Tunay nga na lubos kami nagpapasalamat at maging sa araw na to, na tunay nga na itinangin nyo sa lahat ng araw na nagdaan. Dahil ito ang araw na kung saan ipinagdiriwang namin ang aming kaligtasan. Pinagdiriwang namin ang araw na ito na itinangin nyo upang kami ay patuloy na sumamba at magpuri sa inyo. Kaya lubos kami nagpapasalamat na sa oras na ito ay lulubusin nyo ang aming pagpapala sa aming pagsapamuhay. At tunay nga na sa gabay ng Banal na Espiritu, patuloy namin makunawaan ang inyong kalooban sa buhay ng bawat sa amin. Dahil tunay nga ng layunin nyo kung bakit nyo nilikha ang bawat sa amin ay magbigay ng kalawalatian para lamang sa inyo. Kaya lubos kami nagpapasalamat sa araw na ito at tunay nga na patuloy kami dumadalangin ng inyong Banal na Espiritu ay lumagig sa kalagitnaan namin na siyang magbigay ng liwanag sa puso ng bawat sa amin kung ano ang inyong kapahayagan sa araw na ito sa buhay ng bawat sa amin. At tunay nga, nadalangin namin na patuloy na magliwanag ang kalwalatian ng inyong anak sa puso ng bawat sa amin at maunawaan namin kung bakit niyo pinadala ang kanyang anak mabuhay sa kalagitnaan namin at mamatay para din sa amin. Kung sino man mananampalataya sa kanya ay tunay nga na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya patuloy niyo ipakita sa amin na ang buhay dito ay hindi buhay na pinangako niyo sa bawat sa amin, kundi ang buhay na walang hanggan na masusumpangan lamang sa inyong bugtong na anak. At ang lahat po ay patuloy na pinagpapasalamat sa inyo. Dalangin namin na maabutan niyo ang bawat sa amin. Nabubuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito ang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Isa sa mga nagpakilala ni Jesus, yung sinasabi nga na 7 items, ito ang pinaka madalas gamitin pero hindi masyadong na pag-uusapan ng malalim. Sa 7 items na binabanggit ni Jesus sa aklat ng Mabuting Balita, sinabi niya na I am the bread of life. Pangalawa, I am the light of the world. Pangatlo, I am the door of the sheep. Pang-apat, I am the good shepherd. Panlima, I am the resurrection and the life. Pang-anim, I am the way, the truth, and the life. At ang pang-pito, I am the true vine. Ano napansin nyo?
magkasama yung tatlo. Siya yung pinakamarami sa isang pagpapakilala niya ng I am. Kasi yung I am the resurrection and the life, sa old manuscript, omitted na yung the life kasi parang redundant daw. So, ibig sabihin, unique ang pang-anim na pagpapakilala ni Jesus bilang siya. I am. Pag sinabing I am, wala nang iba yun. Patungkol yun sa divine. Patungkol sa kanyang divinity, sa pagiging Diyos. Pag sinabing I am, compare sa ginagamit sa mga Greek gods na gumagamit din even yung kanilang mga emperor, I am. Pero dito ang pagkakagamit, yung mas mataas pa sa kinikilala nilang Diyos. Hindi ng lupa, kundi ng Diyos na walang hanggan. Yung manlilikha. Yung I am the way, the truth, and the life, makita mo, hindi siya pwedeng pag-iwa-hiwalayin. Kaya ang ating text, ang ating tema ay sinasabi ng congruence. The congruence of the way, the truth, and the life. Congruence, ibig sabihin, magkakaangkop siya, hindi siya pwedeng pag-iwalayin. Magkakatugma siya. Parang sinasabi sa mat yung pagsalitang congruent, ibig sabihin yung magkaibang pinanggalingan, magpapanagpo sa isang anggulo. Kaya may mga angles yan, pag sinabing congruence. Ibig sabihin, magkakaakma siya, magkakatugma. Yung tatlo na yun. Without the other, wala yung isa. Pag wala yung way, wala kang truth. Wala ka ring life. Pag sinabing truth, merong kaparehas ng way at ng life. So, ibig sabihin, kung hindi rin magkakaroon ng truth, wala yung life. So, ibig sabihin, yung the way, ang patungkol dyan, si Jesus Christ, siya yung subject. Siya yung instrument. Pag sinabi namang the truth, kung siya yung fulfillment, lahat ng promises and prophecies, siya yung manner. Ang I am ay patungkol at kay Jesus Christ bilang Savior. So patungkol yan sa salvation. Siya yung manner of salvation. Siya yung truth. At pag sinabi ng life to Jesus Christ, siya yung accomplishment ng goal, ng manner. Siya yung goal. I am the life. Siya yung goal ng salvation. So ngayon, pasok tayo sa pagbabaybay natin sa bawat versikulo. Pag sinabi ni Jesus Christ na, verse 1, let not your hearts be troubled. Ano ba merong senaryo that time? Huwag kayong magulmilahanan, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Bakit ano pa yung panahon na yun? Ito na yung sinasabi nga, nagbabanggit na si Jesus ng kanyang nalalapit na kamatayan. Kalipas ng 3 taon na higit, nagpapaalam na siya sa kanyang mga disipulo. At kung pag-aaralan nga natin, siya yung tinutukoy, yung verse 1, na ayaw pag-usapan ng mga disipulo, ng mga tagasunod niya. Yung nagpapaalam na siya dahil sa kanyang nalalapit na kamatayan. Yan yung tinatawag na elephant in the room. Para mahal natin sa buhay. Pag mamamatay na o namatay na, kitang-kita naman, pero hindi natin masabi. Parang ang laki-laki ng elepante sa buong kwarto. Ibig sabihin, yung idiomatic expression na yun, elephant in the room. Siya yung malinaw na nasa harapan mo na, pero ayaw mo siyang pag-usapan. Para bang mga kaso ngayon ng corruption, ang linaw-linaw na, pero ayaw nilang pag-usapan. Meron nga nalihim eh, na-dismiss na pala yung kaso patungkol sa dismissal ni Joel. Ngayon lang nila nalaman, ngayon lang din natin nalaman. Wala na palang kaso si Joel na dinismiss ni Conchita Capio Morales dahil sa PDAP scam. Yun yung sinasabi nga na ayaw pag-usapan. Pero malinaw na pinamumukha sa atin. Yun nangyayari. Ganon din sa mga disipulo. Ayaw nilang pag-usapan yung nalalapit na kamatayan. Sino ba gusto sa inyong alokin ng memorial plan? May lumapit na ba sa inyong nag-alok ng memorial plan?
May nag-alok na ba sa inyo ng buy one take one ng lapida? Kumuha ka lang ngayon. Kakapalan ko pa, ganyan kakapal. Kumuha ka lang ngayon, buy one take one. Wala. Kasi yan yung mga ayaw natin pag-usapan. So, ang kalagayan ng mga disipulo na yan, yung Biyernes na yun, nagpapaalam na siya. Ito senaryo na to, nagpapaalam na siya. Kinabukasan, Biyernes, ito na yung dadakpin na siya at dadali na sa room sa Golgotha. Pagkatapos siyang hagupitin, parusahan. Nagpapaalam siya ng pagliban. At dito natin ididetalyo kung ano yung pinag-uusapan na yun. So sa atin ganyan din. Pagdating nga sa problema, meron ako nabalitaan sa kabataan na naman. Nagbigti dahil sa problema. Napakadali sa mga kabataan ngayon magkaroon ng problema sa mental health. Magsubukan mo magbabad sa social media at ikaw yung mabash. Baka ang napagtaka sa kabataan ngayon na magpatiwakal. Hindi niya ba napansin? Parang ang dami ng datos ngayon na nagsisuicide na kabataan. Dahil sa sinasabi ng ganito rin kagalagayan, nawawalan sila ng pag-asa. Nagkakaroon ng kaguluhanan, nagkakaroon ng pagdududa, nagkakaroon ng takot, at nagkakaroon ng sinasabi ng disturbance, nag-disturb yung kanilang mind. Because yung kanilang maestro na 3 taon nila nakasama, mawawala na sa kanilang kalagitnaan. Sabi ng verse 1, let your hearts not be troubled. It means na nagkakaroon sila ng depression sa minds nila dahil mawawala na ang kanilang maestro, ang kanilang Panginoon. Bodily, hindi lang yung boses ang mawawala. Even yung kasama nila bilang yung presensya niya, hindi na nila makakasama. At alam ko, lahat tayo nakaranas ng ganung pagkalungkot. Maiiwan sila, hindi nila makikita yung pag-asa na sinasabi nga na yung kingdom na itatatag niya. Alam niyo ba sa mga Hudyo, naniniwala sila ng ang kapalit ni David na darating ay magkakaroon ng kaharian na walang hanggan. Walang makakalupig dyan. At ang kanyang paghahari, walang hanggan. Ang nasa isip pa rin ng mga Hudyo, yung kagaya ng kay David, kagaya ng kay Solomon, na kingdom. Kaya nung nagpapaalam ang kanilang Panginoon, nalulungkot sila kasi hindi pa nare-realize yung kingdom na sinasabi niya. Maibalik uli yung kingdom na nakita nila ng kaningningan ng kingdom ng panahon ni Solomon at ni Haring David. Gusto nilang mabalik yun. Maalis sila sa pag-gobyerno ng Romano, ng mga nananakop sa kanila. So yun yung nasa isip nila. Iiwan na tayo, hindi pa nangyayari yun. Tapos yung sinasabi nga na kapanahunan pa lang ni Jesus, kung siya ay nagkasabi ng katotohanan sa harapan ng mga religious people, marami rin nagagalit sa kanya. Kaya even sa kanila, marami rin magagalit. Siya, imagine niyo, ano mangyayari sa kanila pag nawala yung leader nila? Ang bundo ng galit sa kanila may iwan. Ang persecution sa kanila mapupunta, sa kanila mapopokus. Yun ang pumapasok sa isip ng mga tagasunod niya. Kaya binabanggit niya ngayon yung pagkakakilala nila kay Jesus. Ako at ang aking Ama ay iisa. So ini-establish niya yung pagkakakilala niyo sa akin. Hindi niyo pa rin ako nakikilala ng malalim. Ako at ang aking Ama ay iisa. Ibig sabihin, yung kinikilala niyong Ama from the Old Testament, parehas din lang kami. Ako rin yun. Kaya even yung bodily absence niya, nagugulimana na sila, wala na. Hindi naman nila nakasama yung Ama. Bodily. So kinoko-equal niya, pinagko-compare niya na parehas lang kami. Bakit kayo malulungkot? Manampalataya kayo sa Diyos at manampalataya rin kayo sa akin. So pinakita niyo yung pagkakaparehas.
Parehas ng pananampalataya sa Diyos, sa Father, at sa Kanya. Ilagay niyo rin ang inyong pagtitiwala sa Diyos at ilagay niyo rin sa akin. Ang problema ngayon sa buhay natin, sa mundo na to, ang pagkakilala nila si Jesus para lang isang propeta na sumingaw dito sa harapan natin. Kaya pag nanonood kayo ng mga American movie, ang tuldok nila sa kanilang pagmumura, Jesus Christ. Para lang ba sa propeta na namuhay dito, pero hindi nila nakikilala si Jesus na Diyos din. Lumalang, sovereign God, Creator. Kundi sa pamamagitan niya, walang kalilikha. Yun ang problema sa isang tao na nananampalataya kay Kristo pero hindi niya kinikilala na si Kristo ay Diyos. Soberanong Diyos siya. Ang mabigat dyan, may mga naririnig pa ako Yung kanta na kaibigan ko si Jesus. Ano ba yung kanta na yun ng isang mega church? I am a friend of God. Kaso ang konteksto nun, para lang siyang fall. Ano ba yung mga tao din? Parang barkada. Hindi nila maintindihan na si Jesus ay Diyos. Pinapantay niya ang sarili niya sa Diyos na kinikilala ng mundo, ng mga Hudyo, yung Father. Kaya sabi niya, kung nananampalataya kayo sa Ama, manampalataya rin kayo sa akin. For I am the same nature, the same essence. Yung sinasabi nga, we are co-equal. I and the Father are one. Kaya sinabi niya, pagdating ng verse 2, ang mansions na binabanggit niya, doon sa langit. So makikita mo yung connection ng isip ng mga Hudyo, kaya nila yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. During that time, may establish ang kaharian na wala hanggan doon sa kanilang lugar, sa Jerusalem. Ngayon, binabanggit ni Jesus, ang titirahan nyo sa lugar ng aking Ama, kung saan merong maraming mansion. At ang sabi niya, kung meron pang hindi sasapat at may kulang pa, babalik ako at ipe-prepare ko kung ano pa yung kulang. Babalikan ko pa yun para magkaroon kayo lahat. So makita mo, yung sinasabi ni Jesus dito, yung tutuluyan niya, hindi dito. Hindi itong physical na to, it's temporal. Ang kingdom na nasa isip nila, temporal. Kasi sinasabi niya, kingdom, eternal. Ang nagiging problema sa atin, kaya tayo na hihinaan ng pananampalataya ng lalambing, kasi hindi natin kilala ang Diyos bilang sovereign God. Kung sovereign God siya, yun nangyayari sa buhay natin ngayon. Ibig sabihin, alam niya ang ginagawa niya. Hindi sa katulad natin na ngayon lang natin alam, pero mamaya hindi na natin alam. Sa mga nakakilala sa Diyos, kung siya ay walang hanggan Diyos, ang kanya nalalaman, walang hanggan din. Kaya sabi nung nag-aaral kami sa seminaryo, imaginin mo, ibig sabihin, yung kaapu-apuhan ko, ini-enjoy na ng Diyos. Hindi pa nangyayari. Kasi hindi siya kagaya natin tumatakbo sa panahon na to. Mamaya alas 12, kain na. Pero ang Diyos hindi siya sakop ng panahon. Siya lumikha ng panahon. Sabi sa Genesis 1, ano sabi? In the beginning. Ibig sabihin, wala siyang beginning. Wala pa yung pasimula, nandun na siya. Kaya sa mga seminarista, ibig sabihin, ang Diyos natin, wala pa yung apo ko, wala pa yung anak ko, ini-enjoy niya na. Kasi wala siyang future, wala siyang present, wala siyang past. Nakakuha niyo? Ganun ang Diyos natin. Kaya papasok sa atin yung sinasabi nga, bakit mag-aalala ka? Hindi ba alam na Diyos ang ginagawa niya?
So ngayon sinasabi nga, pumasok ngayon, yung sinasabi nga rito, na hindi nila maintindihan, yung pinipilit ni Jesus na ako at ang aking Ama ay isa. Manampalataya kayo sa Kanya, manampalataya rin kayo sa akin. So pinag-i-equal niya, pinagkukumpara niya. Ngayon, pumasok ngayon, isa sa mga disipulo. Sino yun? Si Thomas. Panginoon, saan ka pupunta? Siya kasasabi lang eh. Ako at ang Ama ay isa. Manampalataya kayo sa Kanya, manampalataya rin kayo sa akin. Inequality. Ngayon si Thomas, nandun pa rin ang tanong. Panginoon, saan kayo pupunta? Tabing yung mindset nila. Sana hindi ganun ang mindset natin. Kaya pumasok yung sinasabi niyang verse 6 na famous. Ano sabi? I am the way, and the truth, and the life. Puro may end. So, ibig sabihin, pare-parehas siya, pero hindi mo sa pwedeng pag-iwan-walayin. Sa 7 IMs, magkakasama siya, isang cluster siya. At hindi pwedeng mawala ang isa. Kasi konektado siya, yung congruence. Magkakakuma siya. Gaya ng sinabi ko kanina, I am the way. Ano ibig sabihin nun? Ako ang papunta sa Ama. Ako ang daan. So ibig sabihin, ano niya, tinatanong mo kung saan ako pupunta. Ang sagot ni Jesus, ako ang daan. At ako rin ang katotohanan. So sinasabi nga, I am the way. Siya yung tinutukoy. Siya yung subject. Siya yung instrument ng salvation. Wala nang iba. Maraming mga preacher na nagtuturo. Marami pang ibang daan papunta sa Ama. Ang pinanggalingan ng simbahan, tinuturo, mabuting gawa, pwede rin maging daan papunta sa Ama. No! Si Jesus Christ na ang nag-claim na I am the way. I am only the way. Wala nang ibang papunta sa Ama. Wala nang ibang daan, kundi ako lang. Kung ang mabuting gawa ay magiging daan din papunta sa langit, sinabi ni Jesus na I am the way, and siya rin yung plus good works. Nakukuha nyo? Bakit hindi pwede good works? Sinabi na sa Book of Isaiah, lahat ng ating mabuting gawa, basahan sa harapan ng ating Ama. Ang ating Ama, isang kasalanan lang, eternity na ang parusa sa iyo, eternal death. Isang kasalanan lang yun ni Eva at Adan. Labas na sila sa presensya ng Diyos. Ganun kabanal ang ating Diyos. Isang kasalanan lang. Ilang kasalanan meron tayo? At ang mabigat, ang kasalanan tinutukoy ni Jesus, nasa isip pa lang, kasalanan na. Nag-iisip ka pa lang ng malaswa, kasalanan na. Napupuot ka pa lang sa isip mo, hindi mo pa sinasabi, hindi ka nagmumura, nagkakasala ka na. Ibig sabihin, walang makakalusot sa kasalanan. Lahat tayo makasalanan. At ang sabi, kung ang mabuting gawa ay paraan din para makapunta sa Ama, sabi, basahan nga. Bakit sinabing basahan? Sa isip mo pa lang eh. Kahit gumagawa ka ng good works, maraming politiko, gumagawa ng good works, pero iba ang nasa isip. Laging may vested interest. Mamimigay ako ayuda, pero pagdating ng eleksyon, kailangan boto niyo ako para mabawi ko yung mga pinamigay ko sa inyo. Maraming politiko at sindikato nagbibigay sa malaking simbahan ng abuloy. Nasaan yung good works doon? Sinabi niya, siya lang yung daan kasi siya lang yung kinalulugdan ng Ama. Wala lang ibang kinalulugdan ang Ama, kundi si Jesus lang. On whom I am well pleased. So, ibig sabihin, siya lang yung instrument, siya lang talaga yung subject para magkaroon tayo ng salvation.
At ang sabi pa, I am the truth. Hindi yan truth against error. Hindi yan truth as facts. Ang sinasabi ko ulit, yan ang truth. Ibig sabihin, yung fulfillment ng Old Testament prophecies and promises. Si Jesus Christ ang katuparan. Ako ang katotohanan. Nung tinutukoy dati, I am the yes. Sabi ni Pablo sa Corinto. Ako lahat ang tugon lahat doon sa promises and sa prophecies. I am the yes. I am the truth. At pag sabi nga, I am the life, ibig sabihin, hindi lang yung life na meron ka ngayon. Ang life na tinutukoy niya rito, yung resulta ng accomplished goal sa pamagitan ng pagiging instrument niya at yung sinasabi nga manner, yung pagtupad, ang sinasabi nga, yung truth ng lahat ng prophecies. Siya yung life. Ang life na tinutukoy dito, yung sinasabing eternal life. Sabi sa John 10:10, na madalas na ginagamit din ng mga preacher na mali, yung life in abundance. Ginagamit nila yan sa prosperity teaching. Pag meron ka Jesus, meron ka life in abundance. Ang life in abundance nila, yung buhay dito na mariwasak, masagana. No, ang tinutukoy ng John 10:10, kung compare kay Satanas, na ipapahama ka, ang sinasabi rito, yung life in abundance, eternal life. Hindi yung buhay dito. Kung yan ang goal na sinasabi ng way at ng truth, yung life na yun, eh kung etong buhay na to, hindi na kailangan ng way. Hindi na kailangan ng truth. Ito pala yung buhay na tinutukoy eh. No! It's not that. Ang tinutukoy dyan, eternal life. Yung sinasabi nga, labas ka sa presensya ng Diyos, mapapahama ka ng walang hanggang kapamakan. Sa impyerno, kung saan nilagay doon lahat ng kasalanan. Ang layunin ng salvation, magkaroon ng eternal life. Mahuhugot ka doon sa parusahan na yun at may balik ka muli doon sa paraiso sa piling ng ating Ama. And that life is eternal. Walang hanggan. Hindi kagaya ngayon. Kahit umabot ka ng 120 years, it's not eternal. May katapusan ka pa rin. At ang sabi nga, if you had known me, you would have known my Father also. Binanggit ulit. Pinag-i-equal niya. Nililinaw niya na pag nakilala niyo ako, nakilala niyo na rin ang ating Ama. From now on, you do know Him and have seen Him. Ibig sabihin, pag nakita niyo na ako, nakita niyo na yung Ama. Pag nakilala niyo ako, nakilala niyo na yung Ama. That's the point. Ang linaw. Yan yung nagiging kadalasan. Bakit maraming nadidepress, nagiging hopeless? May mga nakatabi ba kayo na nagaganyan ng buhok? Susunod ako ang magiging presidente. Kahit sa pinano ako rin. Yung mga tao na, yung sinasabing taong grasa, sila yung mga nawala ng pag-asa. Bili mo, aalokay ka ng kamukat-mukat mo, baliw pala yung kausap mo. Sila yung mga bumigay na, nawala ng pag-asa na. Iba pa yung mga nagsisuicide. Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Ang Diyos hindi natin katulad. Ang Diyos hindi kagaya natin. Hindi natin alam ang kinabukasan, ang inaharap. Ang Diyos kaya niyang umiral lang on his own. Sa atin, hindi natin kayang hindi kumain ng 2 araw. Meron nga sa inyo, 1 araw lang. Baka merienda lang, hindi nyo mapalampas. Galit na kayo. Kailangan natin kumain. Kailangan din natin maligo. Mangangamoy tayo pag di tayo naligo. Hindi ganun ang Diyos. Hindi kaya ng katawan natin ang Diyos. Kasi nasa Evangelyo ni Jesus, kung ano yung pagkakilala nyo sa Ama, ayun din ako. At pag nakilala nyo ako, kilala nyo na yung Ama. At kung nakita nyo ako, nakita nyo na rin yung Ama. Makikita nyo yung tinuturo ni Jesus
sa mga naguguluhanan, nawawala ng pag-asa. Dalawang punto ang tinuturo niya rito sa ating pag-aaral. Bakit niya tinuturo yung teksto na to? Lalo na yung John, chapter 14, verse 6. At ang magagamit natin to sa ating araw-araw na buhay hanggang sa bumalik siya. Yung tema natin, congruence of way, truth, and life. So, there are two reasons why he said that he is the way, the truth, and the life. Una, ito ang magiging comfort natin in times of trouble. At siya rin magiging assurance natin in times of death. Comfort in times of trouble, assurance in times of death. Dalawa. Bakit sinasabing comfort in times of trouble? Nililinaw niya nga Hindi ako katulad ng pagkakilala niyo. Even yung nasa isip niyo, yung eternal kingdom na pinangako, hindi rito. Doon sa langit. Kung saan nandun ang Ama, doon ako patungo. Kaya yun ang binibigay ni Jesus sa kanila. Magkakaroon ka ng comfort in times of trouble, yung kalagayan nilang inaabot ngayon. Dahil nagbibigay si Jesus ng comforting words. Yung sinasabi nga na, eto ako. Kilalanin niyo ako bilang Diyos. Kung ako ay Diyos, bakit ka mag-aalala? Di ba tinuro ni Jesus? Kung yung mga ibon nga, hindi nagtatanim Pinakakain ng aking Ama. Kayo pa kaya? Bakit ka matatakot magutom? Bakit ka matatakot na mawalan ng trabaho? Alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. Bakit ka mag-aalala? Sa mga panahon ng Israelita, doon sa wilderness, binigyan sila ng mana, inipon nila. Bakit ka mag-iipon? Pangako ng Diyos, ito yung panalangin mo, pagkain araw-araw. Hindi mo kailangan mag-ipon. Kasi everyday bibigyan kita. Basta maniwala ka sa akin. Kaya sinabi ni Haring David, wala pa ako magmula ng bata hanggang sa ngayon. Haring David ba, Solomon? Wala pa akong nakitang anak ng Diyos na namatay sa buto. Sabi ni Haring Solomon. So ngayon, sinasabi nga, bakit kayo mag-aalala? Sinasabi nga, ako at ang aking Ama ay isa. Sabi sa verse 1 and verse 7. So yun, sinasabi nga na, ako ang daan. Ako ang katotohanan at ako ang buhay. Sana maidala natin sa isipan yung pangako na yan sa panahon na meron tayong kagulimahalan. Dumaabot tayo ng persecution kasi sinasabi ni Jesus, kung kayo ay tagasunod ko, kung ano nangyari sa akin, pinersecute ako, pe-persecute din kayo. Kasi tagasunod ko kayo, nasa inyo yung larawan ko. Kung ano yung nangyari sa akin, mangyayari rin sa inyo. Pero pagdating sa eternity, kung ano yung matatanggap kong mana, yun din ang magiging mana nyo. Magkakaroon din kayo ng eternal life, yung eternal relationship with the Father. Kung dito walang relasyon na nagtatagal, mabigat nga yan, sa Amerika, 1 linggo lang, nag-divorce na. Nauso rin sa atin ngayon, yung sinasabing yung forever. Nasa na yung forever? Ang forever, yung relationship natin sa ating Ama, kay Kristo. Walang ang ganyan, hindi ka tatalikuran yan. Kahit anong gawin mo, hindi ka tatalikuran yan. Dahil ang mga kasalanan ng mga nanampalataya kay Kristo, pinatawad na ng ating Ama. Magmula noon hanggang sa inaharap, ikaw ay nakatanggap ng biyaya. Buhay na walang hanggan. Nandun yung sinasabi ng patiyakan ng buhay na walang hanggan. Doon sa mga nanampalataya at yung pananampalataya na yun, kaloob din ng ating Ama. Yung tunay na pananampalataya. So yun yung bilang hamon sa atin.
babalikan ko ulit. Pag ikaw ay nagugulumihanan, ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nag-aalala, ang problema yon sa iyo. Mas malaki ang problema sa iyo kaysa Diyos mo. Pero pag malaki ang Diyos mo, maliit lang ang problema. Kasi kilala mo yung Ama. Kilala mo si Kristo. Hindi siya gagawa ng hindi niya alam na makakasama sa iyo. Hindi ka rin niya makakalimutan kasi hindi kagaya natin, nakakalimot tayo. Siya hindi siya nakakalimot. Kung ang memory mo ay tera, sa kanya more than tera. Hindi siya nakakalimutan. Hindi ka niya makakalimutan dahil ikaw ay tinuring niyang anak. Pero sinasabi nga, ang pagsunod si Kristo, it means siya yung way of life mo. Siya yung sinasabi nga na, yung buhay na sinatukoy dito, yung sinasabi nga kay Kristo, siya yung susundan mo. Kung siya yung daan, siya yung susundan mo. Kung siya yung katotohanan, siya yung sinasabi ng prinsipyo na dapat meron ka. Hindi kagaya ba ng kagaya ngayon, ayaw nila ng katotohanan kasi masakit. Tanggapin ang katotohanan. Pero sabi, kung ikaw ay Kristiyano at nananampalataya kay Kristo, kung siya ang katotohanan, dapat nananahan ka rin sa katotohanan. Kahit na makulong ka, tatayo ka sa katotohanan. Kahit i-persecute ka, tumayo ka sa katotohanan. Kahit na maghirap ka, basta tumatayo ka sa katotohanan, okay lang. Kasi Kristiyano ka. Hindi kagaya ng iba, namumuhay na mariwasa. Kahit na hindi na tumayo sa katotohanan. Si Haring Solomon nagsabi, mas mabuti pa ang may mabuting pangalan. Pero kaysa naman maging magnanakaw ka para masira lang ang iyong pangalan. Mas mabuti pa ang may mabuting pangalan na mahirap kaysa sira ang pangalan na napakayaman. So yung hamon sa atin, tumayo tayo sa katotohanan at ipakita rin natin na tayo ay may buhay na walang hanggan dahil kay Kristo na nangako sa atin. Pangahawakan natin yun. Pag tinandaan natin ang pangako na yan, kahit anong oras na dumating na problema, kahit anong klaseng problema, maaalala mo yung sinabi niya na nagbibigay ng comfort sa mga tagasunod niya. Ako yung daan. Ako rin yung katotohanan. Ako rin yung buhay. When Jesus says, follow me, and we follow, we don't know where we will go next or what we will do next. This is why we follow the one who does know. So, patuloy tayong sumunod kay Kristo. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin sa pagsunod natin kay Kristo. Kung ano yung masusunod na mangyayari sa pagsunod natin kay Kristo. Kasi naniniwala tayo sa pagsunod natin, yung sinusunod natin, alam niya kung ano yung gagawin niya at ano ang dinadaanan niya at ano rin yung inaharap sa ating pagsunod sa Kanya. Naalala niyo yung kwento ni Ruth sa ni Noemi? Pinahiwalay na nila ni Noemi, kasi yung mga anak niya, ng mga asawa nito, namatay na eh. So, iwaiwalay na tayo. Pero ano sagot? Ano sabi ni Ruth? Do not urge me to leave you or to return from following you. But where you go, I will go. And where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die. And there I will be buried. May the Lord do so to me, and nor also if anything but death parts me with you. So yung biyenan niya, pinahiwalay na siya. Magkanya-kanya na tayo, mamuhay na kayo ng kanya-kanya. Pero sabi ni Ruth, kahit hanggang kamatayan, hindi ako hihiwalay sa iyo. Ganun yung tunay na pagsunod.
Bakit binanggit yun? Kasi yun yung sinasabi nga na tunay na pagsunod hanggang sa kamatayan. Ngayon, so binabanggit dito yung sufficiency of rooms. My Father has many mansions, many rooms, at lahat yun na inihanda ko para sa inyo. At kung may kulang pa, babalik ako para merong i-prepare para sa inyo. Ano yung sabihin nun? Ito yung sinasabing assurance, katiyakan sa panahon ng kamatayan. Ang lahat ng tagasunod ni Kristo, binibigyan ng katiyakan. Hindi rito. Ang tinutukoy niya doon. Ang tunay na buhay, napalpil niya because of His death. Doon sa langit. Kung yung Ama niyo rito sa lupa, kung ano yung hiniling niyo, inibibigay sa inyo. Material things. Eh, yung Ama niyo nasa langit, eternal. Mas better ang ibibigay niya sa inyo. Kaya yung buhay na tinutukoy, hindi dito. Yung tirahan, hindi rito. Ang pinapangako niya, yun, sa taas, sa langit. Hindi nasisira, hindi nabubulok, hindi naluluma, hindi kumukupas. Laging bago. At yun yung pinapangako ni Jesus. Yung assurance sa panahon ng ating kamatayan, merong katiyakan. Merong kang tutuluyan. At sigurado, doon ka sa piling ng ating Ama. Assurance in times of death. So ngayon, babalikan ko ulit. Yung I am the way, the truth, and the life. Pag wala yung way, wala yung truth. Wala rin yung life. Kung nandyan yung way, tapos hindi na fulfill lahat ng prophecies and promises, wala ring life. So yung congruence ng tatlo, yung 6 I am the way, the truth, and the life, magkakakonektado yan, hindi yan hiwa-hiwalay. Gaya rin sinasabi sa 3 promises of New Covenant, naalala niyo yun sa Hebrew, kung paano niya ginamit yung Hebrew chapter 8 verse 12. Hindi tayo magkakaroon ng regeneration and knowledge as communion kung wala yung Hebrew chapter 8 verse 12. Yung sinasabi niya, for I will be merciful toward their iniquities and I will remember their sins no more. Ano ibig sabihin? Hindi ka magkakaroon ng regeneration pagkabuhay muli at wala kang relationship or knowledge as communion, yung pagkakilala sa Kanya, kung wala yung propitiation. Yung sinasabi, kamatayan niya na naging katanggap-tanggap sa ating Ama. Siya yung kordero sa ating mga kasalanan. Siya yung sasapat bilang kabayaran sa ating mga nagawang kasalanan. So, ibig sabihin, yung condition na yun, kung wala yung propitiation, hindi mo mabe-benefit yung regeneration and even yung relationship, even yung knowledge as communion. Ganon din yung tatlo. Yung tatlo na yun, isang cluster siya. Hindi mo siya pwedeng pag-iwalay kasi magkakaugnay siya, magkahakma. So, ano ibig sabihin? Regeneration. Yung life dito, regeneration yun. Tapos sinasabi niyang eternal life. Siya yung accomplishment ng goal ng salvation. Jesus is the life. Hindi lang sa source of life. Siya rin mismo ang giver of life. Ang ating Ama, siya yung creator, even Jesus Christ, kasi sinasabi, they are one. Pero dahil umabot tayo sa kasalanan at tayo nagkaroon ng kamatayan, yung life na yun, na-forfeit. Doom to hell tayo lahat. Kaya kailangan magkaroon, sinasabi nga, magkaroon uli ng pangako through Jesus Christ as life. Second life. Parang inuungkat ko dati. Do the math. Bakit regeneration?
Pag walang regeneration, pag walang born again, biruin mo, hindi ka born again. Born once, die twice. Born physically, you will die. Physical and spiritual. Pero pag born again, you born twice. Physical and spiritual. You will die once. Physical. And that's the regeneration. So hindi lang sa giver, hindi lang sa source of life, siya rin ang giver of life. The author and perfecter of life, sabi sa Hebrews chapter 12, verse 2. So ngayon, we must trust Jesus Christ until death. Sinasabi ng Hebrew, hindi ka pa nga nakakaranas ng pagdanak ng dugo. Kakalimutan mo yung pananampalataya mo, mananlalamig ka sa pananampalataya sa Kanya. Mawawalan ka ng ulirat, nawawalan ka ng pag-asa, nalulugmok ka, nag-worry ka. Ang laki ng problema mo kasi ang liit lang ng Diyos na kinikilala mo. Pero kung malaki ang Diyos na kinikilala mo, sovereign siya, maliit lang magiging problema mo. Kasi for the meantime lang, compare sa eternal. Temporal to eternal. So we must trust Him wholeheartedly, buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa. Ngayon, tingnan natin ngayon yung sarili natin, ang puso natin. Baka para sa tayong kagaya ng mga disipulo na to. Very alarming kasi ang daming may mental health problem ngayon. Susunod, mas malaki pakita ng mga psychologists kaysa sa mga doktor. Sino ba yung mga psychiatrists dito, psychologists? Dadami ang trabaho niyan. Lalo na yung nakatingin ka lang sa mundo na to. Tapos yung inggit na inggit ka sa nakikita nila. Buti pa yung kaklase ko. Merong iPhone 17 Pro Max. Almost 100 daw yan. Pag nakatingin ka doon, naku, ang dami ng pagsisilosan, ang dami mo ng inggit. Kasi doon ka lang nakapokus eh. Sa paligid mo. Eh, binigay nga si Kristo para sa Kanya ka tumingin. Kasi siya ang magbibigay ng buhay na hinahanap mo, na hindi kaya ibigay ng mundo na to. Eh, kaya yaman ng mga tao na yun eh. Bilyon na bilyon yung sinasabi nga kay Diskaya, pero kung di pa nabuko, tuloy-tuloy pa ang pagpapayaman niya. Kung di pa nabuko yung bilyar, tuloy-tuloy pa ang pagpapayaman mo. Ibig sabihin, ang tao, pag walang Kristo, walang kasapatan ng puso mo, hindi yan kaya punuin ang mundo na to. Hindi yan, walang satisfaction ng puso ng tao. Kailangan palitan ng Diyos yan para magkaroon ng satisfaction. Kagaya ni Pablo. I have learned the secret of being content. Bakit? Siya mismo nakakita, yung buhay dito, kahit millisecond sa kabilang buhay, hindi kayang ikumpara yung buhay dito. Bakit niya sinasabi? Kasi naranasan niya ang mapunta sa paraiso. Na-experience niya. Incomparable ang buhay dito. Ang buhay dito parang isang patak. Inapatak mo sa dagat. Hindi na siya makikita. Ganon siya kaliit. Yung buhay na pinagtutuunan mo. Pinaghahandaan mo ba yung buhay mo sa piling ng ating Ama? Ang sabi, pag mag-ipon ka, huwag dito. Makukurap to, masisira, mabubulok. Ang pag-iipon mo, dapat dun, sa kabilang buhay. Kung saan hindi masama sisira. Ibabalik ko uli, examine natin. Kung hindi ka umabot sa ganito, kalagayan, kagalimanan, pagkalito, problema, pag-aalala, good to you. Kasi kilala mo yung Diyos na soberano. Pero hindi mo kilala ang Diyos na soberano. Ang katawan mo,
punong-puno ng inggit, punong-puno ng pag-aalala, punong-puno ng pagkatakot. Hindi yan tanda ng tunay na nakakilala kay Kristo. Yung sinasabi na dalawang hamon sa atin. Sana nakita natin yung sinasabing kaya niya dinuturo ang mga kasabihan nito para meron kang comfort in times of trouble and meron kang assurance in times of death. Sabi ni Eugene Holland Peterson, namatay siya at the age of 86 years old. Siya po ay American Presbyterian minister, scholar and theologian and author and even a poet. Sabi niya, the Jesus way wedded to the Jesus truth brings about the Jesus life. Jesus as the truth gets far more attention than Jesus as the way. So ito yung gravity ng the truth. Kasi yun yung fulfillment. Kung walang fulfillment, wala rin ang way. Kasi walang fulfillment. Kasi yung truth. So sinana niya ni Peterson yung kabigatan ng sinasabing katotohanan. Jesus as the truth gets far more attention than Jesus as the way. We can suppress the Jesus way in order to sell the Jesus truth. The Jesus way and the Jesus truth must be congruent. Only when the Jesus way is organically joined with the Jesus truth do we get the Jesus life. Kaya inaano rito, truth matters. Lahat po tayo tumayo sa katotohanan. Iba rito, pag pumasok na nakaano na yung nakasangkalang na yung kanyang mahal sa buhay, tinatalikuran na katotohanan. Pag upusapin na ng trabaho, kino-compromise na katotohanan. Pagdating sa pag-aaral, Jesus na siya ang katotohanan, kino-compromise na. Maraming bagay tayo na kino-compromise ang truth. Pero sana tandaan natin lagi, the truth matters. Hindi lang yung love that sinasabing love is all that matters. As a Christian, truth matters. So ang ating response when we all get to heaven. It was written in 1898 by Eliza Hewitt, an invalid teacher who found inspiration while confined to bed after spinal injury. So siya po ay teacher. Nung magkaroon siya ng spinal injury, sino ba yung naalala nyo? Sino ba yung mayaman? Si Sobel? Yung nahulog sa kabayo? And even si Superman? Yung super nahulog sa kabayo. Kasi pag nadali ang spinal column mo, matala lang ang gumagalaw sa'yo. Nagawa raw yung When We All Get to Heaven ni Eliza Hewitt noong 1898 nung umabot sa ganung kalagayan. The song expresses the joyful anticipation of reuniting with fellow believers in heaven. The hymn was written during a time of illness for Hewitt and reflects a strong sense of faith and hope, rejoicing in the victory in the face of hardship. Huwag nyo nang hintayin na humiga kayo at mata na lang ang gumagalaw para tumingin kayo sa langit. Minsan pinaabot talaga tayo dyan. Kasi lakad lang tayo ng lakad sa mundo na to. Hindi tayo tumitingala. Si Eliza Hewitt, pinahiga, mata na lang gumagalaw. Sa kanya naalala yung Diyos niya. Huwag na natin paabutin sa ganung kalagayan. Para kung malalaman. Dakilang Ama, kami po patuloy na kapasalamat sa inyo sa araw na ito. Na minarapat na kami ay makadalo sa lugar na ito. At patuloy na kami na kinausap
sa lahat ng katotohanan na tinuturo nyo patungkol sa inyong salita, patungkol sa inyong buktong anak, na tunay nga na lagi niyong binibigkas na siya ang lubos ng pinalulugdan. Kaya siya rin po ang magiging instrumento para sa aming kaligtasan at siya rin po ang naging pamaraan para magkatuparan ang lahat ng ipinangako niyo sa bawat sa amin at sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Lahat ng mananampalataya sa kanya ay pagkakalawaban niya ng buhay na wala hanggan. Kaya labos kami nagpapasalamat sa araw na to. At alam po namin, kayo ang Diyos na hindi tumigil ng pagmamahal sa bawat sa amin. At wala kayong ninais sa bawat sa amin na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na ipinangako niyo sa pamagitan ng kaganapan na ginawa ninyo anak habang narito sa lupa. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa amin. Kaya labos po kami, nagpapasalamat sa inyo. At tunay nga, dumating ang araw ang bawat isa rito na hindi pa inaabot ng biyaya ay makarating din sa kanya ang biyaya na ipinagkakaloob mo, ang pananampalataya na nagmumula sa inyo. Upang patuloy na magdiwalag ang kalawalatian sa kanyang puso, ang larawan ni Kristo sa kanyang buhay. At muli, patuloy kami dumadalangin aming Ama, na saan mang oras na kayo bumalik, maabutan niya ang bawat isa na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang ating isang dalangin sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Sing the wondrous love of Jesus.